Jinggoy, makinig ka. Kasi binlock mo ko eh. Okay lang yan. Kalayaan mo i-block. Huwag mong pipilitin ang mga taong nakakakilala sa iyo dyan sa San Juan na yung mga pinag-i-email nila sa akin, wala lang akong time ngayon kasi nasa bakasyon grande ako. Okay? Pero kapag nagkaroon ako ng time, in-scan ko ang mga eksena. In-scan ko lang kanina. Okay? Huwag mo akong pipilitin na talagang, at not ako yung taong bayan na durugin ka at ilabas lalo. Alam namin na convicted ka. Supposedly, ikaw, tandaan mo to, ikaw din, Senator Bato, kayong dalawa, kasi nag-second demotion ka para i-contempt si Morales. Sabi ko nga, wala nang aasahan ang taong bayan sa inyong mga hudas kayo. Bakit kamo? Mga kababayan, itong si Jinggoy, nung siya ay kinulong nung panahon ng Aquino administration, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw na biktima ka ng injustice. Pero ikaw mismo na dapat magproteksyon sa sinasabi mong biktima ng injustice, ikaw mismo ang promotor sa pagbibiktima ng mga katulad ni Agent Morales. Okay? So ngayon, mga kababayan, recess ngayon. I believe sabi ni Senator Bato na papalayain daw ba nila? Hindi pa po nakakalaya si Agent Morales. Nakausap ko ang kanyang pamilya. Right? Pero bago ko i-discuss yung pinag-usapan namin, ang pagpapakulong, pagkuksite na in contempt ni Estrada at nag-second demotion naman ito si Senator Bato na hindi man lang ipinagtanggol ang tama at nagpalamon nga, sabi ko kay Jinggoy, nagpalunok. Tama ba? Nilamon siya ng bonggang-bongga. Ito ay gawa lahat ng Malacanang. Kasi right after, nag-celebrate si Liza Tanas at ang mga asawa ng mga senador na katuwang ni Liza para i-cite in contempt at gawing Senate President si Escudero. Sa kaalaman ng mga lahat, kahit anong gawin pala, kahit gaano pa ang isasagot ni Agent Morales noong May 20, ang goal ni Jinggoy dahil sa basbas ng Malacanang ay i-contempt si Morales no matter what. Kahit anong gawin ni Morales, yan ang plano nila na i-contempt at palalabasin na si Morales ang sinungaling. Pero dito sa ating exhibit, mamaya-maya, mga palangga, sa ipapalabas ko, dapat ipatawag din ang Makati Med o Makati Medical Center. Dahil sa kisabwa, I don't know kung alam ng, bigyan natin ng benefit of the doubt itong si Makati Med. Okay? Dahil sa pagsabwatan kay James Kumar, na kasabwat din ni Liza Marcos, doon nga sa napanood nating video sa CCTV na gustong aregluhin si Agent Morales through Picoy and doon sa pag-uusap kay Romy Enriquez. Ngayon, mga kababayan, kailangan ninyong buksan ang inyong isipan sa lahat. Papakita ko na susunod sa inyo. Okay? Pinost na natin to sa Buljakan. Actually, ang mensahe, mensahe ng anak, pamilya ni Agent Morales. Nakausap ko kasi yung anak niya. Ang sabi ko kanina, may nag-message kasi sa akin yung mediator namin, yung intermediary. Ngayon, ang sabi magpapa-interview daw yung kanyang anak. So ang sabi ko, I don't think na mag-i-expose ka. Sabi ko dun sa anak niya. Sabi ko, I don't think na i-expose ka pa. Tama na yung father mo na lang. Tama na lang na si Agent Morales
ang ma-expose dito kasi ito'y laban niya. Although pamilya kayo, tama ng si Agent Morales ang inaapi dito, ang sinusuppress, ang pinagkakaisahan ng buwaka ng inang Lisa, bangag na Marcos Jr., Jinggoy Estrada, at ang mga tiwali dyan sa senador, mga yawa kamo. Ito po yung official statement ng pamilya ni Expedea. Basahin ko lang, maiksi lang naman to. Okay. Sabi dito, kaming pamilya ni Expedea Agent Jonathan Morales ay taos-puso pong nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala at pagsuporta sa aming ama. Masakit man po sa amin ang mga nangyayari ngayon, naniniwala po kami na malalampasan namin itong pagsubok na dumating sa aming buhay. Dumating kami sa puntong ito dahil sa napagkasunduan naming mag-anak na manindigan siya at sa tama at katotohanan patungkol sa ginawa niyang pag-iimbestiga noong 2012 na may kaugnayan sa isang Bongbong Marcos at Maricel Soriano. Sa kabila ng mga panunuhol at pananakot na ginawa sa kanya, patuloy na nanindigan ang aming ama at hindi nagpatinag at nagpalupig sa sinuman, kahit na ito ang naging dahilan ng pagkakulong niya sa Senado. Muli nagpapasalamat kami sa lahat ng taong sumusuporta at naniwala sa panindigan at pinaglalaban niya. May God bless us all, the family of Expedea Agent Jonathan Morales. Okay, nakausap ko yung anak ni Agent Morales, parang kasing edad ng anak ko. Okay, sabi ko, kumusta si Agent Morales? Okay naman daw, hinaritaran niya ng mga reading materials, mga books, mga pagkain at tubig. Tapos sabi ko, kasi nga, hindi ganun kagandang signal ko sa area ko, sabi ko, may mga lumalabas na nakalaya na daw si papa mo. Sabi niya, hindi po, nandoon pa rin. Kasi nga, ang sabi ni Bato, o may na-mention ba niya na papa, i-release nila ngayong, since nag-break na, o nag-recess na. So, ngayon, matagal kami nag-usap. Ngayon, isa sa tinanong ko, sabi ko dun sa anak niya, kung may sama ba siya ng loob sa akin dahil ako yung nag-leak ng PDEA leaks. Ang sagot sa akin, hindi po, kasi desisyon naman ng daddy niya na lumabas based nga doon sa comment, di ba, doon sa kanilang statement na dumating sa punto na napagkasunduan nilang mag-anak na manindigan siya. Tapos, yun na nga, sabi, covered naman yung nilabas kong PDEA leaks. Sabi niya, definitely, it's decision po ng daddy ko na lumabas na ma-clear din yung kanyang pangalan at masabi niya sa taong bayan na totoo na siya yung PDEA agent, siya yung nagpumirma dun sa dokumento na yon.